من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sa aming mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak at kami binigyan ulit pagkakataon na makapagpamahagi sa inyo ng ilang kaalaman hinggil sa pananampalatayang Islam. Ang aking pong maipapamahagi sa inyo mga kababayan, mga kapatid, yung mga naging kasamahan ni Propeta Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan at mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunghayan po natin mga kababayan, ano ang kaibahan o ano ang mga naging pagsunod ng mga tagasunod ni Propeta Jesus at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa aming pag-aaral sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, mga kapatid, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon po siya ng sahaba or mga tagasunod or mga disipulo na umabot ng 124,000. So, sa dami po ng naging kasama niya nung siya ay nabubuhay pa at sila ay namatay na magpalaganap ng pananampalatayang Islam, alhamdulillah, sa awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, nasakop po nila halos buong mundo. Allahu Akbar. So ito po ang naging epekto ng mga turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bago natin tunghayan mga kababayan, tunghayan muna natin ang mga naging disipulo ni Propeta Jesus. Sino-sino nga ba ang mga ito? Marahil sa ating mga kababayan ay hindi pa nila nabasa or binabasa ang Biblia kung sino-sino ang mga naging tagapagsunod ni Propeta Jesus. Baka sakaling sa ating pakikinig o panunod sa video nito ay masumpungan natin ang mga tagasunod ni Propeta Jesus Kristo. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Tunghayan natin mga kababayan sa Mateo 10, versikulo 1 hanggang 4. Narito po ang mga pangalan ng mga tagasunod o disipulo ni Propeta Jesus Kristo. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol ni Jesus Kristo. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Tunghayan natin mga kababayan, mga kapatid. Una, si Simon at tinawag ding Pedro. At si Andres na kanyang kapatid,
sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedo, si Felipe at Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, at si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas. Marahil ito lang siguro ang kilala ng ating mga kapatid o mga kababayan, mga Kristiyano. Si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus Kristo. So, tingnan natin, mga kababayan, mga kapatid. Ito po ang 12 tagasunod ni Propeta Jesus Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan. Base sa nakasulat sa Biblia, mga kababayan, mga kapatid, nung si Jesus Kristo po ay malapit ng ilitis sa husgado, or sa madaling sabi, nung siya ay papako na, nasabi nila, sabi sa Biblia, nakalagay doon, mga kababayan, na itong lahat ng 12 tagasunod ay nagsitakbuhan. So tingnan natin, mga kababayan, kung talagang tagasunod tayo, o kung talagang tagasunod itong 12 disipulo ni Jesus Kristo, ay dapat hindi nila iniwan ang kanilang mahal na guro, na ang tawag nila noon kay Jesus Kristo ay guro, birang kanilang taga-turo. Ngunit nung araw na iyon, mga kapatid, silang lahat ay tumakbo. Iniwan nila, sila ay natakot, baka sila ay ipako din o parusahan. So ito po ang naging kalagayan ng mga disipulo ni Jesus Kristo. Marahil magtataka kayo, mga kababayan, ang panghuli na si Judas, kaya nga Judas, naghuda sa kanya, siya ay hinalikan ng dahil lamang sa kapiranggot na halaga ng pilak, nagawa niyang ibenta ang kanyang guro na si Jesus Kristo. So ito po ang mga tagasunod ni Jesus Kristo, ang 12. Tandaan natin, ulitin ko, si Simon, si Pedro, Andres, Santiago, Juan, Zebedo, Felipe, Bartolome, Tomas, Mateo, Santiago, Alfeo, Tadeo, Simon, at si Judas Iscariote. So yan po, mga kababayan, mga kapatid, ang 12 disipulo o apostoles ni Jesus Kristo. Sila ba ay nagtagumpay? Sila ba ay sumunod sa mga turo ni Jesus Kristo? Base sa history po, mga kababayan, mga kapatid, hindi po nagtagumpay ang kanyang mga tagasunod. Bagkus, sila po ay nangawala at sila ay hinanap ni Paul o ni Saul. Sila ay inusig at pinagpapatay. Yun po ang nakakalungkot. Ito po ay makikita natin mismo sa Biblia. Ngayon, tunghayan naman natin, mga kababayan, mga kapatid, ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang papala at kapayapaan. Base po sa history na nakasaad din sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umabot po ng 124,000 ang kanyang naging tagapagsunod. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So, bibigkas lang tayo ng ilan sa 124,000 na ito, mga kababayan, mga kapatid, na naging matagumpay ang kanilang pamumuhay, ang kanilang katayuan hinggil sa pananampalatayang Islam. Sila po ay noon ay hindi mananampalatayang Islam, ngunit nung sila ay yumakap at sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sila ay mamatay, mga kababayan, mga kapatid, sa awa at abag ni Allah subhanahu wa ta'ala, nasakop po nila ang buong mundo. Allahu Akbar. Noong panahon po, dalawang empire ang pinakamalaki, ito po yung Persian at saka Roman Empire.
Ngunit sa awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga Muslim po ang natalo nila ito. Tinalo nila ito ang dalawang malaking empire noong unang panahon. Ngayon, tunghayan natin mga kabayan, mga kapatid, ang ilan sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito na tayo mag-umpisa sa apat na khalifa na naging pinuno ng mga Muslim pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andito po ang una, si Abu Bakar As-Siddiq, si Omar bin Khattab, si Uthman bin Affan, at saka si Ali Abi Talib. Sila po ang sumunod at nagpatuloy sa mga turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang po sa spiritual na katuruan, maging sa lahat ng aspeto ng buhay. Makikita natin ang Islamic teaching o mga Islamikong katuruan, napakarami po. Sila po ang nagpasimuno nito. Allahu Akbar. Andito naman po, pagkatapos ng apat na khalifa na ito, andyan din po si Zubair bin Awwam, na tinawag nila the wise man, at si Abu Dar al-Ghifari, si Abu Huraira, na siya pong isa sa sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamaraming naitalang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andito rin po si Anas bin Malik, na naging katulong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya, nang ako ay namasukan or tumira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 9 na taon, wala po akong nakitang masamang lumabas sa kanyang bibig, kundi ito lamang ay pagngiti ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andyan din po si Bilal bin Rabah. Si Bilal po, siya po ang alipin na nung siya po ay kumilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nang siya ay paparasahan na ng kanyang amo, yun pa rin ang kanyang binibigkas, ahadun, ahadun. Si Bilal po ang kauna-unang nagsagawa po ng pagtawag ng pagdarasal. Ito po yung adan. Andyan din po si Jafar bin Abi Talib, ang tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nung mga panahon na lumalakas na o pinahintulutan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipalaganap ng Islam, isa po sa naging matagumpay ng pagyakap ng kanyang tiyuhin na si Jafar. Allahu Akbar. Andyan din po si Hamza Abdul Muttalib, ang uncle ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andyan din po si Khalid bin Walid, na si Khalid bin Walid po, mga kababayan, mga kapatid, bilang kaalaman ng ating mga kababayan, si Khalid bin Walid po, nung siya po ay hindi pa Muslim, siya po ay hindi natalo sa lahat ng digmaan. So hanggang ngayon, pinag-aaralan po ng hindi mananampalatayang Muslim ang kanyang pamaraan sa pagdirigma. Allahu Akbar. At nung malapit na po siyang mamatay, sinabi ni Khalid dun sa higaan na wala man lang espada o nakasugat sa aking katawan, ngunit yun pala ay kapaintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinawag siyang Saifullah, ang espada ni Allah. Allahu Akbar. At siya ay namatay po sa yun lamang sa sakit. Allahu Akbar. Andyan din po si Abdurrahman bin Auf. Si Abdurrahman bin Auf, siya po ang pinakasikat na negosyante doon sa Medina. Allahu Akbar. Ginamit niya din po ang kanyang kayamanan, kaalaman sa pananampalatayang Islam, at siya ay sumuporta sa pagpalaganap ng Islam ni Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Marami pa po ang mga sahaba na nakalagay dito para hindi ko na po babanggitin ang iba. Mayroon din po na mga kalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yumakap sa pananampalatayang Islam. Allahu Akbar. Ito po ay si Ikrimah bin Abi Jahal na murtang nakalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagawang yumakap po sa awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung anak po ni Abu Jahal ay yumakap po sa pananampalatayang Islam. So ito po ang mga sahaba or mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kanilang naging katayuan, katungkulan sa pagyakap nila at pagsama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni minsan ay di po nila iniwanan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at katunayan mga kababayan, mga kapatid, buhay pa sila noong mga kapanahonan na iyon, at sila na ay iila sa kanila ay binigyan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng katiyakan doon sa paraiso. Allahu Akbar. So ito po ang kaibahan ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kasamahan ni Propeta Jesus. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Naway nakapagbigay sa inyo ng kaalaman, at maraming salamat sa ating mga kababayan sa pakikinig. Kung kayo po ay may mga katanungan hinggil sa aking ipinamahagi, kami po ay nagagalak at nalulugod na sasagutin ang inyong mga katanungan.